Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung napakagaling na pulis sa buong Pilipinas, sa tingin ko. Dahil tumulong talaga siya at hindi lang tumulong, hindi siya gumamit ng barel para i-apprehend, para i-neutralize itong nag-amok dito sa looban ng iskinita na parang mga kung wala ang pulis na ito ay marami talagang matataga nitong nag-aamok. Ang kinabibiliban ko lang sa kanya ay itinaya niya ang kanyang buhay, hindi siya bumunot ng baril, hindi siya nagpaputok na kaya naman niyang magpaputok. At dapat nagpaputok siya dahil nga nasa siya in line of danger. Nakikita na clear and present danger na yon. So pwede na siyang bumunot at bumaril. Kung ibang pulis pa to, diba? Ay tiklo na yung nag-amok. Siya nga nasugatan siya sa ulo ng itak Tapos hindi man lang siya namaril. Kung ibang pulis pa yon, binaril na talaga yon. Kaya ito binahagi ko, tinatawag ko na the Super Cup. Magaling. Magaling na tao to. Atin pakinggan Sa kuha ng CCTV na ito sa isang barangay sa Parañaque, nahuli ka ang makapigil hiningang pag-aamok ng isang lalaki sa isang barangay. Nakatanggap kami ng tawag na meron nga daw nagwawalang tao ron sa Barangay San Antonio, Bali 8. May bitbit na butcher's knife at walang habas na inihataw sa pulis na rumesponde sa insidente. Takot na takot siyempre yung mga kapitbahay namin, mga tao dito. Lalo na't maraming mga bata po ng mga naglalaro. Nagwawala po siya. Pagkaraan ng ilang saglit, pilit na sinalag ng pulis ang mabuti nga, hindi kutsilyo. tinamaan sa braso, no? Kung tamaan ka sa braso niyang itak na yan, ay talagang hindi lang magdurugo, kundi mapuputol yung mga ugat ng braso mo. Kasi malapad butcher's knife. Ang swerte lang dito, hindi talaga napuruhan ng pulis. At ang pinagtataka ko lang, bakit hindi talaga siya nagpuputok? Sobrang bait mo naman, nasugatan ka na nga At pinagtataga ka, okay lang kung yung pulis may hawak din siya na itak, di ba? Para mag-itaka na. Wala kamay lang talaga. Pero yung kanyang baril, mabuti hindi binunot nitong nitong kumag na ito. At buong lakas na itinulak ang nag-aamok hanggang sa ito'y mapatumba na. Ang bida nating pulis, eto at duguan, pero nakatindig pa rin lumaban. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Yun. Iniisip niya lang yung ibang tao. Ano kaya ang kinahinatnan ng insidente? At sino ang pulis na buong tapang na tumindig para sa kapwa? Ang bayaning pulis dito sa Station 5 sa Parañaque Police Station nakadestino. Siya si Police Staff Sergeant Carlo Navarro. Nung araw ng May 23, nakatanggap kami ng tawag na meron nga daw nagwawalang tao ron sa Barangay San Antonio, Bali 8. Si Police Staff Sergeant Carlo Navarro, kasamang isa pang kasamahang pulis, dumiretso sa nasabing lugar. Isang lalaking nag-aamok at nanggugulo sa komunidad. Pagdating namin sa lugar, naabutan namin yung tao na may hawak na basag na bote. Sinubukan pa raw nila itong awatin at pakalmahin, pero hindi ito nagpaawa at nauwi sa mas matindi pang mga eksena. Ngayon, nung nakita kami, bigla siyang tumakbo. Pagtakbo niya, nagabulang kami. Pagdating dun sa kabilang creek, at nakapasok siya sa isang bahay, nakakuha siya ngayon ng patalim, yung tinatawag na butcher knife. Mas uminit pa ang tensyon. Lalo pat sa tulay kung saan na-corner ang nag-aamok, maraming mga residente, lalo na ang mga bata na posibleng madamay. Si Heidi na naninirahan malapit sa pinangyarihan ng insidente, hindi raw makapaniwala sa nangyari. Siyempre natatakot din po bilang magulang po. Si Aling Florita naman, hindi raw napigil ang kabog ng dibdib. Maya, mga hablot siya ng bata ron, gawin niya pang hostage. Mas minaigi ko na tawagin yung pansin niya para sa akin na lang mapunta, para sa akin sa sumugod. Hanggang sa ang dalawa, nagpambuno na. Pero ang masaklap na pangyayari,
So pag atras ko naman, Ayan, so yan. Mabuti nga na-outbalance hindi ako. inagaw yung baril niya, no? Natumba ang pulis eh. Kaya doon na sugatan yung kanyang ulo. Pero kanina, nung unang video, nakita ko hawak-hawak ng pulis yung kanyang 9mm ACP pistol o 45 o 9mm. Pero hindi niya talaga itinutok eh. Hindi na... Dapat kasi doon, kung ako ang pulis, kung ako lang yun ha, mga kababayan, nagbigay ako ng warning shot. It's either sa paa niya i-target ko or sa itaas. Diba, siyempre mahimasmasan yan kasi malakas na putok yan eh. Hindi ginawa, binibibi ng pulis eh, kaya pinagtataga siya. Baka akala ng lasing na hindi puputok yung baril. Pero ang tama talaga doon ay bigyan mo ng warning shot. Na oops, tama na yan. Kasi tatagain ka na eh. At kapag susugod pa rin, pwede mong barilin sa hita o sa paa o sa binti. Yun sa hindi lethal na parts of the body. Yung ibang pulis sa ulo ka agad barilin eh. Pero ito, kahit may hawak na baril, hindi bumaril eh. Hindi rin tinutok niya. Kaya grabe ang pasensya. Talagang high tolerance. Napakataas ng tolerance ng pulis na ito. Kaya dapat dito ay gawaran ng medalya eh. Para matularan ng ibang pulis na hindi kaagad magpaputok. Kasi may training naman yan sila sa martial arts. Tinitraining yan eh. May martial arts training ang mga pulis. Pwede silang makipag hand-to-hand combat sa mga ganyan na mga lasinggo lang. Diba? Hindi naman martial artist yan. Yung kalaban ng pulis na kailangan gamitan mo ng baril. Kayang-kaya yan ng mga pulis na magipagbuno. Yung iba nga lang na pulis ay ayaw magipagbuno, manigurado. Baril ka agad. Pero ito kakaiba kaya ako'y sumasaludo sa pulis na ito. Saludo ako sa iyo, boss. At sana hindi ka magbabago. sa pagka-outbalance ko, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na sugurin ako para tagayin. Sa pagka-outbalance ko, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na sugurin ako para tagayin. Kahit sugatan, pilit pa rin siyang bumangon para agawin ang hawak nitong Ayun. kutsilyo at maiwasan ang paglalaban ng sitwasyon. Dito na raw na corner ng mga alagad ng batas ang nag-aamok para arestuhin. Wala mga susi. Susi ka mo, susi. Talagang ramdam ko na yun na siyempre. nahihilo na ako noon eh. Kasi sobrang dami na ng dugo na tumagas sa akin. Agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na pagamutan. At ang good news, hindi naman siya napuruhan. Ang mga kabaro ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro saludo rin sa katapangang kanyang ipinamalas. Hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya lang yung ibang tao. Mailigtas yung mga taong nandun sa lugar na yon. At kahit na magkaroon pa siya ng malaking sugat sa kanyang katawan, tiniis niya po yun para lang po may magampanan yung kanyang tungkulin. Dahil sa ipinamalas na katapangan at kabayanihan ng ating bayaning pulis, pinarangalan siya sa istasyon kung saan siya nakadestino. Maging ang good news, may munting tulong din tulong, ha? pagdagdag sa pambili ng kanyang Pambili mga sa kanyang gamot. mga gamot. Magkano lang naman ba ang gamot niyan, mga kababayan? Grabe naman, no? Grabe naman yung ating PNP. Hindi man lang binigyan ng parangal na maganda. Diba? Tsaka the plaque of appreciation para ma-display niya naman. Kasi kung nagkamali, kunti siya doon, diba? Kung tamaan siya sa liig, diba? Patay siya. Dahil sa ginawa niyang mag-astang hero, diba? Kaya nga, kapag gusto mong maging hero, ay mamamatay ka talaga eh. Pero, sa totoo lang, saludo ako sa pulis na to. Maraming salamat sa lahat na nanonood ngayon at sa nag-subscribe. Malaking tulong ang subscription sa ating channel. Sa aking ibig followers na matagal nang nakasubaybay sa atin, 1,000 pasasalamat ko sa inyo sa pagiging matagal na sa aking channel at pagiging subscriber. Hanggang sa muli, paalam mga ka-art lovers.